Caught in the action, she wants my partner Pao too. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Akala niya ay maitatago niya ito sa likod ng isang ngiti, sa likod ng mga post na iyon. Yung maingat na piniling mga caption na tila hindi nakakapinsala sa unang tingin. Pero nakita ko, naramdaman ko ang kirot kapag nabasa ko ang mga sinasabi niya. That keep in my chest when I saw Pao's name paired with her ng lahat ng tao. Pao, aking Pao, yung tumayo sa tabi ko nung nalaglag lahat. Ang taong mas nakakaintindi sa aking pananahimik kaysa sa mga salita ng iba. At ngayon siya, ang tinatawag kong kaibigan, ay sinusubukan din siyang kunin. Naaalala ko yung araw na pinakilala ko sila. Proud, excited pa ako. Naisip ko magkakasundo sila. Mamahalin niya siya bilang kaibigan. Pinagkakatiwalaan ko siya sa lahat. Mga sekreto ko, aking mga pakikibaka, pati yung mga moments namin ni Pao na hindi ko ibinabahagi sa publiko. Akala ko nag-share siya para sa amin. Hindi ko na malaya na hinihintay niya ang kanyang sandali upang nakawin ang spotlight. At siya, nang i-post niya ang larawang iyon na tinag si Paolo ng isang kumikislap na caption kung ano sa loob ko na pumutok. Hindi dahil ito ang unang beses na tumawid siya sa isang linya, kundi dahil ito ang huling straw. Wow, I muttered under my breath. Paulit-ulit nitong binabasa. Yan ba pinost mo, gusto mong makatambal si Pao? Aagawin mo pa sa akin lahat na lang. Hindi lang iyon mga salita. Yan ang sigaw ko sa katahimikan. Hindi nakikita ng mga tao kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Nakikita lang nila ang na-filter na version. Ngunit hindi ito tungkol sa isang post. Ito ay tungkol sa pagtataksil na nakasuot ng mga casual na hashtag at picking share. Ito ay tungkol sa mabagal na lason na inggit na nakakaskara bilang pagkakaibigan at ngayon sobra na. Alam mo ba ang pakiramdam kapag may sumubok na burahin ka? Paunti-unti simula sa mga bagay na pinakamamahal mo. Sa una ito ay banayad. Medyo madalas niyang pinupuri si Pao. Nagsisimula siyang mag-message sa kanya nang hindi sinasabi sa akin. Binanggit niya ang mga plano na hindi kasama sa akin. At kapag tinataas ko ito, tumatawa siya. Ay grabe, huwag kang paranoid. Pero hindi ako paranoid. Nasaksihan ko ang pagnanakaw ng aking kapayapaan, aking tao, at ngayon ipinagmamalaki niya ito online na parang nakuha niya ang tama. Parang hindi na niya kailangang dumaan sa puso ko para mapalapit sa kanya. Hinarap ko si Pao minsan, tinanong ko siya kung may nangyari. Nanlaki ang mga mata niya, nagulat. Na-offend pa nga, syempre hindi, sabi niya. At naniniwala ako sa kanya. Si Pao ay palaging tapat sa akin. Ngunit ang katapatan ay hindi pumipigil sa mga hangarin ng ibang tao. At kitang-kita ko na ngayon, gustong-gusto niya siya. Iniisip ko kung ano ang tingin niya sa akin at nakikita ng kompetisyon. Kung sa tuwing sasabihin ko sa kanya kung gaano ako pinasaya ni Pao, gumagawa siya ng mental notes kung paano ipasok ang sarili sa kaligayahang iyon. Bulag ba ako, sadyang mabait lang? Sinasabi nila na ang tunay na kaibigan ay ipinagdiwang ka o ipagdidiwang ka. Pinoprotektahan nila ang mahalaga sa iyo. Hindi nila hinahabol ang iyong kagalakan at tinatawag itong kapalaran. Ngunit siya, pinili niya ang kanyang hangarin sa mga taon ng aming pagkakaibigan. At ang pinakamasamang bahagi, nagpapanggap siya na parang hindi. Ang mga komento ay gumulong sa ilalim ng kanyang post. Bagay kayo, sana lang kayo. Bawat isa ay parang punyal, hindi ba nila alam? Ang mga komento ay gumulong sa ilalim ng kanyang post. Bagay kayo, sana kayo na lang. Bawat isa ay parang punyal, hindi ba nila alam? Oo, wala silang pakialam. Iyan ang malupit sa social media. Ang mga tao ay nagugat sa kwentong nakikita nila. Hindi ang sakit na hindi nila nakikita. Hindi ako tumugon, hindi muna. Nanatili akong tahimik, pinapanood ko. Naghihintay ako. Ngunit sa loob ako ay nasusunog. Hindi lang sa galit kundi sa kalungkutan. Kalungkutan para sa isang pagkakaibigan na namatay ng tahimik habang ako ay abala sa pagtatanggol dito. Lungkot para sa bersyon niya na minsan kong pinaniwalaan. Kaya kong lumaban online. Nalandad ko na ang mga mensaheng mga pahiwatig, mga tawag sa gabi. Pero ayoko ng drama. Gusto ko ng dignidad. Kaya sinulat ko ito hindi para hihain siya, kundi para magsalita. Dahil baka may dumaan din dyan. Unti-unting nabubura ang isang taong pumapalakpak. Kapag nakangiti, itinutulak sa isang tabi ng isang tao ngayon ay gustong maging sentro ng kanilang buhay. To her I say this, you can post all you want. Maaari kang magpanggap na ang spotlight ay pag-amamay-ari mo. Ngunit hindi mo maaaring pikiin ang katapatan. Ang hindi mo maaaring mananakaw sa isang buno na binuo sa katotohanan. At si Pao,
Maaaring umiti siya sa iyong mga larawan, ngunit alam ko ang itsura ng kanyang mga mata kapag kasama niya ang isang taong tunay na nakikilala sa kanya. Wala sa post mo ang itsurang iyon. Sa aking sarili, sinasabi kong hayaan mo. Hayaan siyang magkaroon ng kanyang madla. Hayaan siyang magkaroon ng kanyang filter na fairy tale. Dahil mas gugustuhin kong walang kapareha kaysa mawala ang sarili ko sa pakikipaglaban para mapanatili ang iba na lumabo ang ating mga linya. Si Pau ko, ang pagpili at papili ko, pero ang self-worth ko hindi yan up for the grab. Minsan, ang pinakamalakas na pagtataksil, ito ay isang selfie, at kapag sinubukan ng isang tao na kunin ang lahat ng iyong pinanghahawakan, tandaan, nasa iyo pa rin ang isang boses. Gamitin ito dahil sa mundong puno ng mga shock, caption at piking ngiti, mahalaga pa rin ang katotohanan kahit masakit, kahit na ito ay malungkot. Kung sino man ang nakatago sa mga maskarang ito, o sino naman ang babaeng tulad mo, ay sana ipagpatuloy mo kung ano ang iyong nasimulan. Huwag mong hayaan na mahantong ka sa mga ganyan at ang ending ikaw ay magiging kawawa. Kaya lumaban ka, huwag kang magpanggap. At sa kabilang banda, aba, lumuhod talaga si Julia. Huwag mo nang patawarin, Kimi. Binangga ko siya mo, lumaban ka. Pag-uusapan natin ngayon ang kamakailang paghingi ng tawad ni Julia kay Kimi, hanggang sa lumuhod talaga ito kay Kimi. Lumuhod ito kay Kimi dahil sa pagbangka ni Julia sa sasakyan ni Kim. Wala namang issue iyon dahil hindi naman nagreklamo si Kim. Tahimik lang siya at iniintindi niya si Julia dahil alam naman niya na hindi mangyayari iyon. Hindi naman iyon sinasadya ni Julia. Meron talagang mga circumstances na wala tayong panghawak o wala tayong lakas or power para i-control ito. Mga bagay kasi ay nangyayari lamang, hindi sa hindi inaasahang paraan. Kaya naman sana ipatawad nila si Kim Chiu dahil hindi naman ito sinasadya ni Julia. Sana naman Kim ay patawarin mo si Julia dahil hindi naman niya ito sinadya. At baka nga, magbago pa siya. Dahil dito pumasok si Vice Ganda at pinayuhan ang lahat na itigil na ang paggawa ng gulo kay Kimi since she's just living her life playfully now. May sasabihin din daw ang mga tagangan ni Kimi kay Julia. Good, that's what you should realize. Kim isn't fault for the flirtatious behavior of your ex, Julia. Why he cheated on Kim, and you, Julia, he left Bea for you. Now this is your karma for what you share. Masaya pa nga si Kim na wala si Paolo Avellino. Julia, ito ay tinatawag na karma. Binabati kita. Wala kang katrabaho ngayon. Pagiging aral ito para sa iyo, babala mula kay Kim Chiu. Sa iyo, Julia, totoo ang karma. Sabi pa ni Julia Fearless. You are right. Julia is way too sassy and shows no respect to parents. No matter what, you should still respect your parents. Some people don't even get to their mom or dad again. They are still looking for them. Gerald like Julia's bad attitude. What if they have a job? Would Julia be a good example for them? So don't. Si Carlo also scam. She's arrogant, now she's scared to lose Gerald because she knows